Welcome po sa ating unang gabi ng ating prayer and fasting week. No, tinatawag din nating consecration week. Ang consecration po, ibig sabihin ay pagtatalaga ng buhay at siyempre po ng espesyal na panahon ng pakikipagtagpo po sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng mga taong consecrated, nagtatalaga ng buhay at ng espesyal na oras sa Panginoon. Kaya nga po, kasama po dyan yung pananalangin, kasama yung pagpapasting, kasama yung pag-worship na kagaya po nito. At sa mga susunod na mga gabi ay ini-encourage ko kayo na tuloy-tuloy nyo po ito, tapusin natin, tapos ayain pa natin yung ibang mga kapatiran po natin. Ngayon po ay ako ang magsishare. Tapos, MWF, may speaker po tayo. No? Sa Wednesday po, ang speaker natin ay si Bishop Chito Sanchez. Isa po siya sa mga pinakamataas na opisyal ng Philippine Council of Evangelical Churches. At isa po talaga sa mga na-appreciate ko sa kanila, yung kanila pong spirituality, yung kanilang pagiging prayer life, yung pagiging prayerful ng grupo na ito. Mga more than 15 years ago yata yon, ako ay napunta doon sa isang gawain nila sa Ortigas at kasama ko yung ibang mga kapatiran dito. Noon yung panahon na discouraged ako actually. No? Discouraged ako sa ginagawa natin na discipleship, sa cell group, may mga struggles na pinagdadaanan. Umatin lang ako doon, umatin kami. No? So, nung panahon na pinagpipray yung mga tao, nakatayo akong ganon. Tapos si Bishop Chito nakatingin sa akin. Basta nakatingin siya sa akin na ang tagal, tinititigan ako. Kasi meron po silang gift of yung prophecy, ganyan, healing. So nag-healing time, yun ang mga time na yon, papagaling, tapos paprophesy. Nilapitan niya ako, sabi niya, Pastor, may nakita ako habang nakatingin ako sa iyo kanina eh. Sabi niya, alam mo yung fishball? No? Sabi ko, hindi ko alam yun. Hindi, nung panahon na yon, yung katapat, yung sa itong church natin, talagang si Ruben, di ba? No, laging mayroong na nagpipisbol po dito, no? So talagang as in, kumbaga, kung GTC, ito sa kabila, fishball talaga yan. Ano? Pero hindi naman niya alam yon, siyempre. Pero sabi niya, Pastor, alam mo yung fishball? Sabi niya, oo, sabi ko. Tapos sabi niya kasi, may nakita ko habang nakatayo ako doon kanina, sabi niya, ang nakita ko ay, nung una, yung fishball, may konti-konting tumutusok. Tapos sabi niya, hanggang nakita ko, parami yung tumutusok. Tapos sabi niya, kung ano man yung ginagawa niyo, Pastor, tuloy niyo lang yan. Kasi mamumunga yan, sabi po niya. No? At totoo nga po, ngayon ay hindi na kasya ang fishball sa mga umaatin sa GTC. Ano? So salamat po sa Panginoon. No? Maririnig natin siya ngayong Wednesday. No? At encourage you to come, ipag-invite po natin. Sa Friday, we will be having Pastor Manric, Dr. Manric Tan. No? Para naman, si Pastor Manric, isa rin po yan sa emphasis niya talaga, yung intimacy, yung inner life na napakahalagang marinig din po natin. No? Sa Tuesday, saka sa Thursday, bukas, saka sa Thursday, manonood po tayo ng video ng mga wonderful spiritual works of God, no? Mga parang documentary sa YouTube, no? Meron akong isang pinanood, kung mayroon kasing mga pinakamatitinding revival na nangyari sa mundo, halimbawa yung tinatawag na Azusa, sa California to, tapos mayroon ding nangyari sa Wales, sa UK, no? Hopefully yun ang panoorin natin sa Thursday. Bukas yung sa Azusa. Ito yung pinapanood ko po nung mga ilang linggo na rin, no? At nakita ko ni Mami Weng parang umiiyak doon sa kwarto, no? Napansin niya, no? At ako po, pagkapanood ko kasi noon, ang lakas ng dating sa akin. So I really prayed about it. Sabi ko ipinanalangin kong mabuti yung sarili ko sa Panginoon at nilapit ko yung sarili ko, yung ako ano, tapos ayun nga, talagang yung panalangin ko na yon, no? Of course, parang basta lumipas yun at
Nung mga sumunod na mga araw, ino-observe ko yung sarili ko. Sumunod na mga linggo, ino-observe ko yung sarili ko. Nakita ko talaga may nagbago sa puso ko. No? Nakita ko may nabago at naniniwala ako pinakinggan talaga kasi ng Panginoon. No? Alam nyo, iba talaga pag tayo nag-seek talaga at dinesire natin ang Panginoon at lumapit talaga tayo sa Kanya, may gusto tayo sa Kanya at alam niyang yun ay para sa kabutihan at para sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan, kumikilos po talaga ang Panginoon. Kumikilos talaga ang Panginoon, no? Siguro para lang clear sa inyo, ano ba yung sinasabi kong 'yon? Yung isa sa pinag-pray ko kasi isa sa emphasis nung napanood ko yung tungkol sa pagsisik lang talaga ng presence sa kaglory ni Lord. Nang hindi walang anumang ginagawang bagay na para sa sarili, no? Na walang hinahanap na para sa sarili. At 'yun nakita ko, I pray na magtuloy-tuloy, no, na kasi yun yung naging heart ko ngayon, no, na ako talaga gusto ko ang GTC mag-grow pa, lumago pa, no? Pero sabi ko nga, no, hindi para kasi may mga churches mas kilala ang pastor kaysa sa church, no? Meron din namang mga churches na mas kilala kaysa sa pastor. At doon ako sa pangalawa. Yun yung dinidesire ko. Minsan naman pareho, kilala sila pareho, yung church sa kayong pastor. Pero ako, it's not about me. Ang desire ko ay, Lord, yung GTC para sa kapurihan ng yung pangalan, para kahit wala na ako rito, wala si Pastor Rapi, kahit sino pang magpastor, andyan po lagi na ang Panginoon ay nakikita na sa GTC, nararanasan sa GTC, at siya po yung napapakinggan sa GTC. Amen, mga kapatid. No? So, ayun po, kaya, yun, abangan po rin nyo yan. Maganda po at pakinggan din po nating mabuti yun pong mensahe ng mapapanood po natin bukas. Okay? So sa ngayon, ito po yung pag-uusapan natin. We are talking about seeking God. Pakisabi ng malakas, seek God. Pakilakasan po utang na loob. Psalm 105, verse 1 to 4. Psalm 105, verse 1 to 4. Pakibasa po ng malakas ito. O give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples. Sing to Him, sing praises to Him, tell of all His wondrous works. Tapos verse 3, glory in His holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Pakisabi ng malakas, seek His presence. Pakisabi ng malakas, continually. Pakitignan yung katabi, hindi lang ngayong gabi Hindi lang ngayong linggo, no? Okay? I want you to note this, no? Balikan nga natin yung verse 1. Balikan lang natin yung verse 1. Sabi po dito, O give thanks to the Lord, call upon His name. Make known His deeds among the peoples. Kung tinitingnan ko, itong verses na to, ito ay common na nangyayari sa atin. Verse 1, Verse 2 ay common na nangyayari. Ano yon? Pagpapasalamat sa Diyos. Sa verse 2, sing to Him, sing praises to Him. Common na nating ginagawa yan. Tama ba? Hello, tama ba? No? Sumagot naman kayo. No? Tama ba? No? Common na tayo nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Kaya nga tayo lagi may praise and worship. Make known His deeds among the people, sabi sa verse 1. Sa verse 2, tell of all His wondrous works. So, ito ay isang bagay din na ginagawa na rin natin, di ba? Nagtitestify tayo, nagwi-witness tayo. Kumbaga, bahagi na po ng buhay po natin. Ito yung matik na. Ito yung hindi na kailangang ipaalala. Pero alam niyo, ang sabi po dito sa verse 3, glory in His holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Verse 3 and verse 4, in-emphasize, seek the Lord. Pakisabi ng malakas, seek the Lord. Anong ibig pong sabihin, no? Ay, oo, common, nagpipre tayo, kumakanta tayo, common, nagsishare tayo, nagte-testimony tayo, pero yun kayang seeking the Lord, as in truly seeking the Lord, yun ba talaga ay totoong pagkatao na natin, totoong buhay na ba natin? Kasi alam nyo, pwede pala yun, nag-praise and worship tayo, yan, nakikinig tayo, nagsaserve tayo, ang dami nating ginagawa, di ba? At busy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, pero kumusta? Are we seeking the Lord? Nagpipray, yes, pero when you pray, are you seeking the Lord?
o basta nagpapadala, o basta nagsasabi ka lang ng mga listahan ng iyong kahilingan, no? Pag nagbabasa ng Bible, are we seeking the Lord? O baka kasi, kasi kinakailangang mag-devotion, di ba? So po pwede pala na lumilipas ang taon, lumilipas ang mga araw na tayo, Christian, oo, ligtas tayo, oo, naglilingkod tayo, oo, pero we are not truly seeking God. Ngayon, ang gusto pala ng Panginoon, paulit-ulit yan, mababasa nyo sa Bible, sabi niya, seek the Lord. No? Seek the Lord. Hanapin mo ang Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng hanapin ang Panginoon? Of course, alam naman natin, andyan lang si Lord. Di ba? Pero ano bang ibig sabihin ng hanapin mo ang Panginoon? Ilang bagay, what does it mean to seek the Lord? Una ay, it is about knowing Him. Pakisabi ng malakas, knowing Him. Kapag sinabing, I seek God, ang ibig sabihin nito, Panginoon, gusto kitang makilala pa. Upang nasa ganon ay mahalin pa kita lalo. No? I want to know you more. Gusto kita, I want to know your truths. I want to know your ways. I want to know your character. Panginoon, gusto kitang makilala. So ang seeking God is about knowing Him. At alam niyo, pwede palang kilala natin ang Panginoon, oo, kaya lang sa mababaw na paraan. At hindi tayo talaga lumalalim. Kahit gaano na tayo katagal sa pagkakristyano, hindi tayo lumalalim sa pagkakakilala sa Panginoon. So seeking Him is about knowing Him. Alam nyo, may mga bagay na personal mo lang talagang, sa personal na paraan mo lang talaga makikilala si Lord. May mga makikilala ka tungkol sa Panginoon kapag ikaw ay nakikinig ng Word of God. Pag tayo ay nagpipraise and worship, nakikilala natin si Lord, right? Pero alam ba ninyo, mayroon pang level ng pagkakakilala sa Panginoon na mangyayari lang kapag talagang personal ka na nakikipagtagpo sa Kanya. Personal ka na humaharap sa Kanya. Yung kayong dalawa lang, ibang level yon, no? Iba pa yon na paraan ng pagpapakilala ng Panginoon sa atin. Pangalawa ay, it is about being with Him. It is about being with Him. So, being with Him. No? Makasama si Lord. No? So, hindi. Pag sinabi pong being with God, yun nga po, ito po yung ating intimacy. Pakisabi ng malakas, intimacy. Yung bang, you spend time with God, at naging close kayo, kasi alam niyo sa totoo lang, ang daming casual Christians. Right? Casual lang tayo sa ating relasyon sa Panginoon, parang chill-chill lang tayo, ganun-ganun lang. Kaya lang hindi tayo talaga nagiging close sa Kanya. So being with God means intimacy. No? Hindi lang yung, ngayon mismo, we are with God, right? Pero iba po yung sinasabing, it is being with God na nararanasan mo yung closeness mo sa Kanya. No? So pangatlo ay, it is about doing His will. So mayroong knowing, mayroong being, mayroong doing. Ano naman yon? Ito yung, di ba, when you seek the Lord, mababasa niyo sa Bible, halimbawa, may mga hari, they did not seek the Lord. Anong ibig sabihin? No? Mas pinili nilang sumunod sa mga Diyos-Diyosan, gumaya sa ibang mga hari na masama ang ginagawa. Pero kaya doon sa mga pagkakataong yun, pag sinabing King Josiah sought the Lord, ang ibig sabihin nun, hinanap niya kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang dapat niyang gawin, paano sila dapat mabuhay, at yun ang kanyang ginawa. So it is about doing His will. Kasi minsan, di ba, tiranan tayo ng tira, di ba, banat tayo ng banat sa buhay, tapos hindi natin nasisik ang will of God. No? Minsan naman, nalalaman natin ang will of God, pero hindi naman natin ginagawa. Kaya nga, kapag sinabing seeking God, it is about doing His will. Okay? So yun po yun. At iba pa, meron pang iba, pero I just want us to focus on this now. So ngayon, ito nga no? Alam niyo, napakahalaga na tayo nagsisik sa Panginoon. Ngayon, next question ay, how do we seek the Lord? Paano naman natin siyang hahanapin sa buhay natin? Mayroong 4 na bagay lang na gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Of course, may iba pa, pero ito mahahalagang mga bagay. Tingnan nyo, Daniel 9 verse 3. Daniel 9 verse 3. Sabi dito, then I turned my face to the Lord God, seeking Him, pakibasa ng malakas,
seeking Him by prayer and pleas for mercy with fasting and sackcloth and ashes. Si Daniel to, no? Si Daniel. At ano ang sabi niya? Then I turned my face to the Lord God. Ano ang ibig sabihin nun? Alam nyo, narinig naman natin lagi linggo-linggo, di ba? Pag madalas yung ang ginagawa nating benediction ay, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord turn His face toward you. Although, siyempre, Tagalog, no? Pag linggo, no? Ano raw? Pagpalain kayo ng Pangingatan kayo, pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, at turn His face, ibaling niya ang kanyang tingin o mukha sa inyo. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng ibaling ang tingin? Turn His face. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ay attention. Pag isabi ng malakas, attention. Yung aso ko, minsan nakakainis, kinakausap mo, nakaganon. Tapos nakaganon pa yung mata. Oh. lalo na kung pinapagalitan mo, nakaganon siya. Pero pag sinabing, turn His face, ang ibig sabihin ay hinarap mo. So yung basbas na yon, pag sinabing, ibaling nawa ng Diyos ang kanyang mukha, ang kanyang tingin sa inyo. Ano ang ibig sabihin nun? Nawa ay ibaling ng Diyos, ibigay ng Diyos ang atensyon sa inyo. Para kapag may sinasabi ka, pinapakinggan ka niya. Para mga ginagawa mo, sinasamahan niya, pinagpapala niya. So ang ibig sabihin nun, attentive, attention. So nung sinabi ni Daniel dito, then I turned my face to the Lord God, seeking Him, ang ibig pong sabihin nun ay, I pay attention to God. I become attentive to God. Nagbigay ako ng full attention. So that's number one, with full attention. How do we seek God? With full attention. Pag sabi ng malakas, full attention. Kaya nga mapapansin ninyo, ano ang kanyang ginawa? Seeking Him by prayer and pleas for mercy with fasting and sackcloth and ashes. Kasi nga, full attention eh. Di ba? Mahirap mag-full attention kung inisip mo anong ulamin ko mamaya. No? O iba sa inyo, nag-iisip na ng kakainin. Di ba? Mahirap mag-full attention pag, di ba, pag puro pasarap ang ginagawa mo. Di ba? So mayroong kasamang sacrifice, may sackcloth pa and ashes, ng kanilang bigat, ng kanilang dinadala at mga hinaing sa Panginoon, kaya ganon. Pero gusto ko lang munang makita natin mabuti dito is yun pong paying full attention, giving God our full attention. Alam nyo, pwedeng nag-church tayo, pero we are not giving God our full attention. Right? Sadly, may mga nag-church, pero nagmumultitasking. Di ba? Minsan, nakikinig ka, o andito tayo, nagpipraise and worship, o kaya nakikinig ng Word of God, pero yung iba ay ina-assume nila na pwede silang makinig at the same time nagdududot-dot sila ng kanilang cellphone. Na feeling nila, kaya ko namang pagsabayin. No? Yeah, I understand, kayang pagsabayin. Alam niyo ang problema? Kapag pinagsabay mo, walang pumapasok sa'yo, narinig mo lang. Pumasok lang dito, pero hindi pumasok dito. Tama? Kasi nga, walang full attention eh. Right? Eh kanina lang eh, meron akong pinapakinggan, no? Nakikinig ako ng message kanina sa YouTube. Tapos, meron din akong kailangan sagutin sa Messenger. So, iniisip ko, pagsabayin ko na lang, naka-earphone. Tapos, sinasagot ko yung isa, mamaya, na-miss ko na yung narinig ko naman. Kaya lang na-miss ko na. Wala na ako. No? So, binalikan ko na lang, rewind ko. No? Kasi nga, yun nga po hindi po pwede talaga na nagmumultitasking. Kung gusto talaga natin na isik si Lord, mag-focus talaga tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya yung full attention natin. At hindi lang ito about this week, mga kapatid. Hindi lang ito ngayon. No? Dapat, linggo-linggo, nagsisel group tayo, anuman na para sa Panginoon, we give God our full attention. Kasi kung hindi natin ibibigay sa Kanya yung attention, nagpapa-attendance lang tayo. Right? Hindi naman habol ni Lord yung attendance natin eh. Ang habol niya, attention natin. Amen? Nag-church nga tayo, tapos attendance lang pala. Kala nyo ba pagdating sa langit, mayroong Rapi Panlilio. 52 Sundays.
Ganun ba? Hindi ganun yon. Attention ang inihingi ng Panginoon. Tigilan natin ang multitasking. Amen? Amen? By the way, isa sa isinama kong ipinagpapasting ngayon, panonood ng TV at sa social media. No? Maliban nga doon kasi nga message naman yon. No? At pagdat sa trabaho, kasi kaya may kailangan sagutin sa messenger. Ganon. Pero di muna ako mag-ano talaga. Di muna talaga para manood-nood, ganyan. Kasi I want to focus on God. Amen, mga kapatid? Full attention. Pakisabi ng malakas, full attention. Kaya pwede nyo pang ihabol yan. First day pa lang natin ngayon. Pwede nyo pang ihabol. Isama nyo sa inyong ipagpapasting yung inyong FB. Mabubuhay ba kayo? No? Sabi nung iba, tanggalan mo na ako ng pagkain, pastor, kahit 40 days akong hindi kumain. Wag lang yang hindi ako mag-FB ng 3 oras, kamamatay ko yan. No? No, baka mga kapatid, baka mamaya, nagkakamali ka ng ipinagpapasting. Baka mamaya, sisiw sa'yo ang pagkain, sisiw sa'yo ang hindi kumain, parang wala lang sa'yo, no? Baka mamaya talagang hinihingi sa'yo ni Lord na ipagpasting mo yung social media mo, yung internet mo. So kung ano yung mas mahirap, yun na lang gawin mo. Amen? Pero mas maganda kung pagsabayin. Amen? Hello, maliwanag po ba? Pakisabi, full attention. No? Number two ay makikita natin sa Jeremiah 29 verse 18. Verse 13. Jeremiah 29:13, sabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. No? Ano raw? You will seek me and find me. No? Di ba? Ano yon? Promise ba yon? Promise? Ano raw? Hindi raw pala ito hide and seek na pwede po. Di ba? Sabi ng Panginoon, seek and find. Ang hide and seek kasi may talo pa yan eh. Hindi nga tama? Naglaro ba kayo ng taguan pong dati? Di ba? May pagkakataon pang napupong ka pa. Di ba? So, pwedeng hindi mo pa talaga mahanap. Pero pag si Lord ang hinahanap mo, sabi niya, you will seek me and find me. Ibig sabihin, pag hinahanap mo si Lord, Lord, I want your presence sa buhay ko. Lord, I want closeness with you. I want intimacy. Lord, I want your guidance. I want to do your will. Mga ganon, no? Lord, I want to know you. Pag ganon pala, sabi ng Panginoon, you will find me. Pero ito raw, ano raw ang kailangan? When you seek me with all your heart. Pakisabi po ng malakas, with all my heart. So number 2, with whole heart or with all heart. Buong puso. Naghahanap si Lord ng mga nagsisik sa Kanya ng buong puso. Amen? No? So gusto pala ng Panginoon na wholehearted. Lord, I want to know you, I want to love you, I want to serve you wholeheartedly, no, yung ating paghahanap sa Panginoon. At ano ang kanyang promise? You will find me. Again, alam nyo, ano yan eh, konektado yan eh, no? Paano ka magsisik kay God wholeheartedly kung di mo naman nabibigay yung full attention mo sa Kanya? Kaya nga ang taong wholehearted na naghahangad ng isang bagay, naghahangad ng attention, na maranasan pa, makilala pa ang Panginoon, ay natural. Mayroon siyang mga tatanggalin na mga distractions, di ba? O natural, ang taong wholehearted, handang magsakripisyo. Amen? At ang gutom, ang pagkain ay kung tutuusin, maliit na sakripisyo. Naniniwala ba kayo doon? Come on, naniniwala ba kayo doon? Mga kapatid, no? Kasi po, iba talaga, iba kapag mayroon tayong quality time sa Panginoon. Pakisabi ng malakas, quality time. Naalala ko po, no, nung bago pa lang ako dito sa GTC, sa yun po talaga sa ginawa ko, no, yung mag-fasting, mga partial fasting, no? At ang halos lahat, iba na kasi itsura ngayon eh, pero halos lahat ng lugar dito niluhuran ko, no? Pati sa CR, may CR diyan dati, no? May CR pa rin naman pala ngayon, no? Pero may CR diyan na maliit lang, pang dalawa, lalaki, pang babae. Pati doon sa area na yon, lumulod ako, no? Nagpe-pray ako, no? Pati sa iba-ibang mga
lugar dito, no? Mayroon pang maliit, ano pa diyan para yung kinder, no? So, at kung saan-saan dito. Dito may prayer room din dati. Dito, naglagay pa kami ng prayer room dati dito, no? Dati yung office, may office dito, tapos may prayer room dito, no? Pero halos lahat ng yon talagang niluhurang ko, no? Nag-pray talaga, nag-pray, no? At yun nga po, no? Kasi at ipinagpasting, no, yung mga kahilingan. At yun naman nga po, salamat sa Panginoon, nakikinig siya sa panalangin. Yung revival na nararanasan natin sa GTC, yan po kasi si Lord ay nakikinig sa panalangin. Amen? Kasi mabuti si Lord sa atin. Amen po ba? Nakaranas tayo ng magagandang mga bagay, and I believe mayroon pang new season ulit na paparating para sa GTC. Amen, mga kapatid. Sinong gusto ng new season para sa kanyang pamilya, no? Para sa kanyang sarili, no? Lord, baguhin mo naman yung takbo ng buhay ko, baguhin mo naman yung sitwasyon. Naniniwala ba kayo mayroon pang new season para po sa GTC, no? Hindi pa tapos si Lord, 70 pa lang. Amen? Amen, no? Panibagong season po talaga ito. Kaya I want you to pray about that. Of course, ipapaliwanag ko pang mabuti ito sa mga susunod pang mga linggo. Pero alam nyo kasi significant ang 70 pagdating sa mga sa Bible, no? Ang 70 usually ay completion of an era, no? Completion of a season. Ibig sabihin, pag 70, mayroong sa Bible yun, halimbawa, 70 years na ang mga Israelita nasa Babylonia. Diba? Tapos nun, binalik sila sa kanilang lupang pangako. Yung mga ganyan. No? 70 years ang itinakda ng Panginoon para sa buong 70 weeks actually ang tawag, no? Sa kay propetang Daniel. Anong ibig sabihin nito? Ang 70 ay sinisimbolize nito ang completion. Mayroong nabuo. At salamat sa Panginoon, patuloy tayong binabago, no? At naniniwala ako na ang pagkatapos ng 70 years natin, hindi tayo magre-retire, nire-refire tayo, no? Ni-refine tayo ng Panginoon at papasok tayo sa new season. Amen. Pagtingnan yung katabi, mapalad ka, no? Umabot ka sa panahong ito. Buti hindi ka nag-backslide nung 69 years ang GTC, no? Umabot ka sa 70, no? So maniwala tayo, kaya alam nyo, kaya nagpipray tayo, no? Nagpipray tayo, new season talaga, no? At maniwala tayo sa gagawin pa ng Panginoon. Amen? Okay, dalawa na lang. Number 3 ay nasa Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11 verse 6, ang sabi niya, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Okay? Ang ganda nun, di ba? Sabi, kung lalapit ka sa Panginoon, ano raw? Manampalataya ka kasi without faith, it is impossible to please Him. Kaya kung lalapit ka, believe that He exists. No? O naniniwala man naman tayo, totoo si Lord. Amen ba? Hello? Kaya lang, sabi, ang next level ng paniniwala mo, ang susunod mo dapat paniwalaan, He rewards. He rewards those who seek Him. Manampalataya ka na when you seek Him, mayroong katumbas yan. Mayroong katumbas, mayroong mangyayari, mayroong gantimpala na ibibigay ang Panginoon. Of course, ang unang-unang reward is that we get to know Him. Right? We attain closeness with Him. Nararanasan natin yung mas magandang spiritual life natin, mas magandang relasyon sa Kanya, plus iba pang mga grasya ng Diyos, iba pang mga blessing ng Panginoon. Kaya number 3, how do we seek God? With faith. Ano yung number 1 muna? Ano yung number 1? With full attention. Ano yung number 2? With all heart. Number 3, with faith. Magtiwala. Are you seeking God? Come on. Nagpapas ka ba? Nagpipray ka ba? Dinidesire mo ba si Lord? Sinasabi mo, Panginoon, I want to love you. Panginoon, gusto talaga kitang masunod sa buhay ko. Alam niyo, kung yung puso mo, maniwala ka, tutulungan ka ng Panginoon. Hindi ko sinabing walang struggle, may mga struggles. Pero, eventually, makikita mo, tinulungan ka talaga ng Diyos. Right? Kasi kalooban niya yan eh. Gusto niya talagang, He wants you to know Him.
He wants you to love Him. He wants you to be with Him. He wants you to do His will. Lahat ng kalooban ng Panginoon yan eh. Right? So kapag hiningi mo, magtiwala ka. Maniwala ka. Amen? After this week, makikita mo, ay, mas bumait ako no? Mas napalapit ako kay Lord Amen? Mas nakita ko ang direksyon ni God sa buhay ko. Meron akong maliwanag na direksyon. Amen? Mga kapatid, no? Oo nga, may calling ako, ipapadala na ako sa sa Cambodia, 'di ba? Yung mga may calling diyan sa mission, no? Okay? Speaking, alam nyo, isa sa pinaka yung masasabi kong magandang napuntahan ko na conference ay itong pagpunta namin sa Thailand ni Pastor Alma sa kanina Aris, no? Ang nangyari kasi ay maganda yung gatherings, maganda yung hindi naman na bago sa akin yung message kasi ako naman speaker, so hindi yun ang tinutukoy ko, no? Hindi, may ibang speaker, so na-bless ako sa kanila, no? Salamat sa Panginoon. Pero ang sinasabi ko na blessing ay yung doon sa hotel, no? Kasi this time hindi sumama sa akin si Mami Weng. Ayaw sanang nahihiwalay sa akin yan. Kaso, dahil nga may lakad pa kami, may iba pa, punta pa nga kami ng Dubai sa Turkey, no? Sasakay kami ng hot air balloon, no? At doon ko kayo ipapanalangin, no? Habang nasa taas, iuunat ko ang aking kamay, no? Nang inggit pa no? May manlilibre sa amin ng Kapadokya, no? So, anyway, ito nga, no, kaya hindi ko kasama si Mami Weng. So mag-isa ako sa hotel. Ang na-appreciate ko doon, it was really spiritually refreshing for me. No? Kasi dahil wala akong kausap, tapos talaga hindi rin ako nagbubukas ng TV. Una, hindi ko naman maintindihan pinagsasasabi ng TV. No? Sawadi ka, kapkung ka, ganyan sila. No? So, alam nyo, I really had quality time with God, no? Quality time. Sa bago matulog, pagkagising, no? Kasi, alam nyo, iba talaga when you're alone with God. Amen? Amen? Ngayon, hindi ko naman sinasabing magpunta kayo sa Thailand to be alone with God, no? Hindi. Kahit di ka physically alone, you can be alone mentally. Amen? Spiritually. Pumili ka lang talaga ng oras na tahimik. Kahit sa bahay, kaya namang gawin yan. Amen? Gusto nyo pumunta rito punta kayo doon sa taas, mag-pray kayo, di ba? Pwede naman 'yon, no? Kung gusto niyo mapag-isa, mga kapatid. Bukas gusto niyo agaan ng punta o mag-pray na kayo rito, mag-pray kayo doon sa taas. Di ba? So para meron kayong alone time with God. Amen? So yun nga, kaya mahalaga talaga kasi yung nagsisik tayo kay Lord. Again, when you seek Him, ano ulit yun? Meron kang full attention, with all your heart, and with faith, nananampalataya ka na magre-reveal sa'yo si Lord, merong reward, no? Ano pa? Last. Number 4 ay Isaiah 55:6-7. Isaiah 55:6-7. Sabi dito, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that He may have compassion on him. And to our God, for He will abundantly pardon. No? Sabi niya, seek the Lord, hanapin mo ang Panginoon. Habang may chance ka pa. No? Pagkita ka ng katabi, pakisabi mo, nang patagalin. Baka naman dito ka, tapos plano mo, next year, pastor, magpapasting na ako. Di ba? O next year, magpipray na talaga ako. Di ba? Hindi, wag mo na raw patagalin. Tapos sabi niya, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord. No? Number 4, last, with repentance. Repentance, pag sabi ng malakas, repentance. Ibig sabihin, pag lumalapit daw tayo sa Lord, I want to seek you. Panginoon, gusto kong makilala ka pa. Gusto kitang
maging close pa, no? Alam nyo, importante talaga, repentance. No? Turn from sin, turn from wickedness. No? Kasi, Lord, I want to know you, I want to love you. Gusto mag-worship sa Panginoon, kaya lang, pag ayaw naman nating talikuran ang kasalanan, yun din ang hadlang. Di ba? Yun din ang hadlang. At, kahit pa sabihin mong on fire ka ngayon sa Panginoon, mamaya yung kasalanan na naman, o yan na naman, malamig ka na naman uli. Di ba? Ang lapit mo na kay Lord, ang layo mo na naman. No? So yun lang laging maglalayo kasi sa'yo. No? Yun ang laging magpapatabang sa'yo sa Panginoon. Hindi yun, kaya minsan, kala mo, kasi hindi ako nabibless sa church. Sinisi mo pa ang church. Di ba? Yung pala sa totoo lang, mayroong problema sa atin. Right? Walang problema ang cell group mo, walang problema yung church. Minsan ang problema pala, nasa atin. Kaya lang, hindi natin nakikita yon. Nakikita natin ay, hindi naman nakaka-bless eh. Hindi ko type yung kanta. Di ba? So, ganun ka na tumitingin. Di ba? Hindi ako na-bless sa message. No? Yan, naiintindihan natin na iba tayo ng pangailangan. Pero alam nyo, minsan, bago natin tingnan yung iba, tingnan mo natin sarili natin. Baka may bara. Amen? Baka may kasalanan. If you really want to know God, do you really want to love Him and obey His will? Kung talagang yun ang gusto mo, no? Then, sabi ng Panginoon, turn from your wicked ways. At mararanasan natin, mas malapit talaga ang Panginoon sa atin. Amen, mga kapatid? Hello, amen po ba? Pakisabi ng malakas, seek the Lord. No? So ano ulit yung verses natin? Sabi niya, sing to the Lord, give praise to Him, give thanks to Him. Ginagawa na po natin yan. Declare His goodness, ginagawa na po natin yan. No? Pero yung seek the Lord. No? Ibig sabihin, ito po ay kailangan talaga na seryosohin pa natin at magawa pa natin lalo sa mga buhay po natin. Amen. Mga kapatid, sige po sa oras na to, hinihilingan ko kayong lahat na yumuko muna at pumikit at mag-respond lang tayo sa Panginoon. Personally, kausapin nyo ng personal si Lord. Out of this message na narinig po natin, mag-respond lang po tayo. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to seek you, I want to know you. Kung mayroong dapat i-repent, o siguro mayroong dapat i-recommit, maring sinasabi ng Panginoon na seek me with full attention. Decide now, kapatid. Decide to seek the Lord.